Inday, how's our former president, your father, today? He's okay today. So kahapon nakalimutan ko diba tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi nyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya kung nandito pa rin ba daw kayo. Sabi ko oo. Sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko oo. Sabi niya, sabihin mo sa kanila wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto nyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandyan na yung init. Apparently kayong mga tiga-Europa at tiga mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, no? What is your reaction, ma'am, to the government actually going after individuals in the name of Jay Sonsa, Ka Eric, Eloy Bugres is also part of those who are going to be subpoenaed, ma'am, with respect to them airing their or exercising their freedom of expression. Do you have any reaction to this kind of attempt to suppress the freedom of expression? Ano yan? Masyadong sensitive ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. If you are going to give an advice to this individual, ma'am, because knowing ikaw, ma'am, kaliwat kanan ang paninira sa iyo, but still you remain graceful, beautiful, radiant. What can you say as a tip para sa mga taong ito para maging as beautiful as you are? Unang-unang kailangan nila ng plastic surgery para habulin itong pangalawa, kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mga tao. VP Inday, certain members of Congress are confident that they have more than 180 votes already once the impeachment report will be presented to the plenary. What can you say about the confidence about these individuals, saying that they wanted to reach even more than the numbers they had last year concerning your impeachment? So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Perhaps we can entertain 3 questions from the crowd. Go ahead. Yes. Ma'am, ano po nasasabi niyo na pinangalanan na po ng impeachment ang mastermind of sa Blood sa Romualdez and Saldi? Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, no? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Ma'am, ang debt na po ng Pilipinas is sa 18.8% Trillion. Tapos ma'am, ang unemployment po natin is nasa 5% po compared to last year, 3.9%. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga Sentiment. hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila, hindi na.
ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Ma'am, Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. Another question? Wala ba? Ma'am, how would you like to react on the statement of the Malacanang regarding the constitutional Philippine law over relative to the 2028 election, presidential election? Kasi sinabi niya, how would you like to react on the Ano yung statement? Anong sinabi? Sinabi ma'am, nila kasi hindi kasi ko ma'am alam. na we need to read the constitutional law about the 2028 president. No, I think, ano yun ma'am, reaction, statement yun ni Pierre Castro about your demeanor when you answer the question about your preparedness to being the President of the Republic of the Philippines. Kasi that was my question, ma'am. Sabi niya, she asked you, urged you to read the law, the Constitution, being a lawyer itself. Public awareness. But, Demeanor, awareness. connected kasi sa... tumawa ka daw, ganito, ganyan. Bakit ka daw ganon? Excited ka pa daw na pag-usapan ng election at hindi ka, while si BBM ay nagtatrabaho, ganito, ganyan. But, Okay. Lagi ko sinasabi no na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafi-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas. Kasi ganito yung tagapagsalita. VP Inday, what is your concluding statement? Your message to the... One more question, ma'am. Go ahead. Ito non-political naman po. Since you have been visiting our country, Netherlands, when you become a president, ano po yung inspiration nyo dito sa Netherlands na pwede nating i-adopt sa Philippines when you are the president? Ma'am. If. When po? Hindi po if. When? Well, kung ibibigay ng Diyos yan, no, ibibigay naman niya yan. Pag hindi yan para sa'yo, ay hindi yan mangyayari. Pero kung ano yung maganda dito na nakita ko is yung transport system. Yung Mobility options. mobility ng mga tao. Na sobrang dami ng options ng mga tao. Pwede kang maglakad, pwede kang mag-bike, pwede kang mag-Uber, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-tram, pwede kang mag-bus, then meron pang train. So, alam mo yun, hindi nahihirapan. There is no difficulty in the movement of goods and people, which is very important sa commerce. Yes po. Thank you, VP. Thank you. Like, para hindi masyado magastos para sa mga patients. Kasi usually, most of the OFWs would like to live there. Or the problem is the healthcare, especially kung above 50 ka na, marami ka na naman sa sakit. So, saan ka pupunta? Oh, yes, ma'am. Yan talaga yung basic, ma'am, yung apat. Security, agriculture, infrastructure, health, tsaka transportation. VP Inday, what's your message to the Filipino people whose support to you will never waver? Oo, hindi naman nagbabago yung mensahe ko para sa lahat eh. Kayo, sa lahat ng mga nandito, nagbiyahe, nag-absent sa trabaho, nag-change ng day off, gumastos, para lang pumunta dito sa Den Haag ay taus-puso yung pagpapasalamat namin sa inyo. At sa lahat ng mga kababayan natin, hindi rin nagbabago talaga yung mensahe ko kung narinig ninyo simula last year, simula nung 2022. Lahat ng aking talumpati ay sinisimulan ko sa pagpapasalamat dahil ang lakas ko ay galing sa tao. At yung patuloy ninyo na suporta at pagtitiwala, yun yung nagpro-propel sa amin para tumuloy kahit mahirap.